Yon, magandang araw sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay February 16, 2026. At pag-usapan po natin, ito pong naging kautusan ng korte kasi ang korte po sa Manila ay nag-issue ng precautionary hold departure order laban po kina Senador Jinggoy Estrada, former DPWH Secretary Manuel Bunoan, former DPWH officials na sina Roberto Bernardo, Gerald Opulhencia, Henry Alcantara. Yan po ay ayon sa balita ng Manila Standard na inanunsyo ni Attorney Folo Martinez. Ngayong pong araw na ito, February 16, 2026, si Attorney Folo Martinez ang tumatayong tagapagsalita po ng Department of Justice. Inuutusan po ng korte ang commissioner ng Bureau of Immigration to hold the departure of the 5 individuals. Kasi kinakitaan po ng probable cause, ito pong mga respondents na sina Jinggoy Estrada at pinaniniwalaan po sila na kaya po sila lalabas ng bansa ay para po makatakas at eventually, syempre, makaiwas po sa pagkakaaresto. Ano mga tol? Pasensya na, nagalo ko yung tripod eh. Kaya magandang balita po ito para po sa mga naghahanap ng katarungan kaugnay po ng flood control project anomalies. Dahil ang dami na po kasing instances na kapag lumabas ng bansa, katulad po ni Saldico, ay hindi na po bumabalik dito po sa Pilipinas at nagtatago na nga po, no? At mahirap naman pong mangyari pa ulit 'yon sa hinaharap. Kaya maganda po itong naging aksyon ng korte para kahit paano masigurado ang presensya ng mga binanggit po na individual sa balita sa pangunguna po nitong si Senator Jinggoy Estrada. Si Senator Jinggoy Estrada kasi mga tol ay nasasangkot sa anomalya sa flood control projects, partikular diyan po sa Bulacan Province kung saan sinasabi ng testigo na mahigit daw po sa 300 milyong piso ang kanyang sinasabing pinropose na budget para po sa flood control, at sa halaga pong iyan na mahigit 300 milyong piso ay meron daw pong kaukulang kickback, no other than yung kanya pong itinuturing na kaibigan at pinagkakatiwalaan na si dating Undersecretary ng DPWH Roberto Bernardo ang nagtuturo din po sa kanya. Kasama rin po siyempre sa nagtuturo sa kanya ito pong si dating district engineer ng First District ng Bulacan na si Henry Alcantara na ngayon po ay tumatayo na pong testigo para po sa estado. O yan po yung pagkilos ngayon ng ating korte at nagpapasalamat tayo sapagkat siguro somehow sa kautusan po na ito ang grupo nila hindi na makakalabas po ng bansa. Nakakabahala kasi na kapag yan po ay makalabas ng bansa, baka hindi na po bumalik. Pero sinasabi naman ng kampo nila Senator Jinggoy na kaya lang daw po sila lalabas ay para sa mga personal na matters or official business. Pero mahirap po kasi basta paniwalaan dahil nga po nakita naman po natin sa nakaraan na yung ibang mga akusado kapag nakalabas na po ng bansa, hindi na po talaga bumabalik po dito sa Pilipinas at nagtatago na sa ibang bansa. Kaya pagka ganun ang sitwasyon, lalo po itong magpapabigat sa ating gobyerno, partikular sa mga resources na gagamitin pa. Biruin ninyo, imbis na magagamit na sa ibang bagay, yung pondo, ilalagak pa doon sa paghahanap sa kanila. O kaya, again, magandang balita po ito dahil agad umaksyon ng korte sa paglalabas po ng precautionary hold departure order na yan laban po sa kanila. At sana bilis-bilisan na rin po ng ating mga prosecutorial body ang kanilang isinasagawang fact-finding or finding of probable cause para naman nang sa ganon, maiakit na kagad sa korte yung mga kaukulang kaso laban po sa mga individual na ito. Kasi hanggat hindi po yan umaakyat sa korte at hindi po formal na nakakapagsampa ng reklamo sa korte, syempre hindi po makakapaglabas ng warrant of arrest ang korte para po magkaroon ng basihan
na sila po i-take into custody. Ano? Kasi ang bawat Pilipino, alam naman po natin ito, na meron pong karapatan partikular sa pag-travel. At yan po ay sa bawat Pilipino, regardless kung ano po yung kalagayan po natin sa lipunan. Tayo man ay taong gobyerno o pangkaraniwang Pilipino. Kapag in-exercise po kasi ang right to travel, ang tanging makakapigil lamang po diyan ay ang korte kung magkakaroon po ng katulad nito, precautionary hold departure order. Kasi kung lookout bulletin lang, useless din mga tol. Titingnan lang naman ng ating Bureau of Immigration kung ano yung galawan nila, kung saan pupunta. Pero hindi nila pwedeng pigilan dahil nga po karapatan ng bawat Pilipino ang mag-travel. Ang maganda lang din naman sa isang banda kapag public official ang nasasangkot, kinakailangan pa po ng travel clearance niyan. Ang problema lamang, syempre, yung iba po kasi dyan na nasasangkot o naiimbestigahan, wala na po sa gobyerno eh. Katulad po nitong sina Henry Alcantara, dismiss na po ito from the service. Si Undersecretary, dating USEC ng DPWH na si Roberto Bernardo, ay nag-retired na po ito from the service. Meaning, kung sila po ay wala na sa public service, hindi na po na nila kakailanganin pa ng travel clearance. Kung hindi, pasaporte lamang, ticket, sapat na para makalabas po sila ng bansa. Unlike dito naman din kay Senatora Jingoy Estrada, kakailanganin pa rin po yan ng travel clearance. Pero ganun pa man, madali kasing kumuha ng travel clearance eh. No? Kaya yung posibilidad na talagang makalabas siya ng bansa, mataas. Unlike ngayon na meron ng pong kautusan mula po sa korte na sinasabi nga pong bawal na po silang lumabas ng bansa dahil nga po kinakitaan sila ng probable cause na maaari po nilang gamitin ang paglabas sa bansa at eventually takasan yung pag-aresto sa kanila. Ang mga kinakaharap pa man din ng mga kaso ng mga ito, mga tol, ay mga seryoso pong paglabag sa batas. Ang kaso dito po na sinasabi kay Jinggoy Estrada ay plunder. Ano? Ang plunder po ay may kaparusahan ng reklusyon perpetua at kung malakas po ang ebidensya, basically wala po iyang piyansa. Bagamat hindi naman inaalis din sa kampo nila na mag-file po ng petition for bail, pero ang initial recommendation po kasi talaga dyan, no bail recommended. Kapag ka no bail recommended, makukulong sila katulad po nitong nangyari kay former Senator Bong Revilla, although karapatan din naman ni Senator Bong Revilla na mag-file ng petition for bail, pero again, kung malakas po ang ebidensya, kasi yun po yung requirements under the law, no? Kapag ka ang penalty ay reklusyon perpetua o life imprisonment at malakas ang ebidensya, wala po itong piyansa. Hindi po ito papayagan ng korte. Sa kabilang dako, pumaharap din po sila sa kasong malversation of public funds through falsification of public documents na ang ceiling po sa halaga ng pera para po mawala ng piyansa ay at least 8 million pesos. Alam niyo naman po yung pinag-uusapan po nating amount dito. Daang-daang milyon po ang pinag-uusapan. Kaya basically, wala pong piyansa yan pagka nagkataon. Yan siguro marahil yung inanticipate ng ating gobyerno kaya po nag-request sa korte para po makapag-issue ng tinatawag ngayon na precautionary hold departure order laban po sa kanila. Yan muna ang pansamantalang topic po natin mga tol. Yan po kasi ang viral ngayon sa balita. Again, inisyuhan ng Korte from Manila ito pong grupo ni na Senador Jinggoy Estrada at iba pang mga naiimbestigahan para po sa tinatawag na precautionary hold departure order. Maraming salamat sa inyong lahat mga tol. Shout out po, maiksing live streaming lamang ito. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.